Hi mga akla! So ayun nga, papunta na naman tayo ng Oman at kailangan na naman natin mag-change visa. Dahil tapos na nga ang 28 days grace period ko after ng cancellation ko dun sa dati kong trabaho. So eto nga at nag-book na kami ng flight papuntang Oman, Muscat para ma-extend ang visa stay ko dito sa UAE. Siyempre, as per UAE law, kailangan mo mag-exit ng country para makapagbago ng visa. Common to sa mga tourists nag-i-stay dito sa UAE. From residence to visit visa. Kuya, member yan. Laki-laki mo, ang hingigang barya. At dahil nga wala kaming sasakyan, sumakay kami ng bus A2 papuntang International Airport ng Abu Dhabi. Almost 1 hour nga ang binyahe namin papuntang International Airport ng Abu Dhabi. Siyempre, ang bus fare dito sa Abu Dhabi papuntang International Airport is 4 dirhams lang. Medyo mahaba-haba ang biyahe ito papuntang airport. At ayun nga pala, kapag i-exit ka papuntang Oman, ay hand carry lang ang allowed. Hanggang 7 kilo baggage lang ang pwede mong madala. Of course, hindi mo kailangan magdala ng trolley at kaya naman yun ng mga hand carry bag lang. Kaya ayun, nadadala ko ay isang backpack lang na may laman lang ng isang pares lang ng damit para sa overnight stay ko doon sa accommodation na pag-i-stayan ko doon sa Muscat, Oman. Bali yung package pala ng visit visa 60 days na binayaran namin, included na din ang hotel stay in accommodation pati yung lunch for the first day na pag-stay mo doon sa hotel. Syempre, nakakatuwa nga dahil pick and drop lang yun sa hotel ng Oman. So, sa iba nga, sa mga nakaka-experience sa mga pag-visit nila papuntang Oman kapag nag-change visa sila, ay napaka-hassle at napaka-inconvenient dahil minsan, kadalasan nga ay B2B at ang napakamahal pa ng mga binabayad nila. Hindi kagaya sa travel agency na napag-inquire namin at napagka namin ng ticket ay may hotel accommodation and pick and drop na. Tapos, napaka-comfortable pa ng hotel accommodation na pinagstayan namin. So, nakatulog talaga ako ng bongga. So, ayun nga, 3 hours prior bago ang departure time, boarding time ng ticket pass ko ay nag-check-in na nga ako. Check-in mo nga dyan ay the next nyan is pupunta ka na sa immigration. After nga ng immigration at ayun na, pupunta na ako sa gate kung saan nakalocate ang plano na dadala sa amin sa Muscat, Oman. Share ko lang pala, ang immigration dito sa UAE ay bongga. Hindi ka na nila tatanungin kung anong gagawin mo sa Oman, basta ipapakita mo lang ang visit visa mo sa Oman, boarding pass at saka yung iyong ticket. Kaya hindi kagaya ng ibang immigration nakakaloka. Kailangan mo pa ng yearbook at ng proof kung anong gagawin mo sa bansang pupuntahan mo. Ay, sana all, diba? Dahil nga nasa loob na ako ng eroplano sa business class. Charot! Masama nga yung panahon ng flight ko papuntang Oman, Muscat. Dahil nung time na to, makulimlim at medyo umuulan. So may mga pag-alog-alog turbulence Merlot. Maliit lang ang eroplanong sinakyan namin papuntang Oman, Muscat. Approximate 45 minutes lang ang biyahe papuntang Oman, Muscat from Abu Dhabi. Share ko nga lang din pala nung naalala kong nag-exit ako last year doon sa B2B sa Oman. Kami papuntang Oman noon mula UAE ng 2 hours and 30 minutes almost o mahigit pa. Tapos bongga, pagdating mo doon, ang dumi-dumi ng accommodation. Arrive na nga ako sa Oman yan at kinaumagahan nga, ayan ang view at ayan ang pagkain namin ng lunch. Katuwa, nakapag-pick sa amin, papuntang hotel, ay dalawa lang kaming Pilipino na nandun nung time na nag-exit kami. So ayun, lola mo, medyo awkward kasi nga karamihan sa mga kasama namin ay puro Indians nga. Pero no worries, yung hotel accommodation na inanuhan namin ay separate ang babae at lalaki. Siyempre, we're from UAE, of course, maghahanap kami ng karak. Medyo weird nga lang kasi alas 2 ng hapon dito sa Oman ay sarado ang mga shop. At sabi nga na napagbilhan namin ng karak tea ay walang daw dahil break time lang daw nila na mga 1 hour at babalik din daw yan at magre-resume. Iro-room tour ko nga kayo sa aming hotel accommodation. Lalaban ko lang ng yabang to. Super comfortable nga kami nang nakatulog dito at 4 lang kami sa loob ng isang unit ng hotel. So, pagpasok mo nga ay meron ng sala dito. Ayan ang entrance. Tapos ang unang pinto ay ang kusina. O diba bongga? Meron na ring fridge at meron ding microwave. Kapag may stock ka dito at nag-aantay ng iyong visa change, kapag nga natagal-tagalan ng release ng iyong UAE visa ay bongga. May stock ka dito pero carry lang dahil meron nga mga ganitong gamit.
Madami din namang hotel at mga Turkish restaurant, karamihan ang mga nakita ko dito. So hindi ka talaga magugutom. Currency exchange pala ng Oman to UAE is 5 dirham for 1 riyal. Kapag bumili ka naman dito ng pagkain, tumatanggap din naman sila ng dirham. Dahil nga understandable sa kanila na karamihan na nag-exit dito ay mga taga UAE residents at mga nag-change ng visa. So ayun nga, dadalhin ko naman kayo sa kabilang kwarto pero bongga dahil yung 2 bed doon na single bed ay may natutulog. So ito yung CR. So ayun nga, na din to sa Maarte. Komportable naman kami nung nagstay kami dito except na lang sa mga sosyaling yayamanin. Ito nga naging kwarto namin nung kabayan na nakasama ko dito. Diba ang kalat? Dahil nga dalawa lang kami at merong single bed sa baba na lang ako natulog. At eto nga pala yung CR na nasa loob ng master's bedroom. Super pwedeng-pwede na at napaka-comfy nga. Bakit? Dahil nung nag-exit ako ng B2B, hindi po ganyan ang CR at may sarili pang tuwalya. Ito nga pala ang itsura ng labas. Mga nakarating na nga ng City Ajman ng UAE, almost ganito ang itsura ng Ajman. Hindi na nga nalalayo dahil mas malapit nga lang naman ang Oman at UAE. And drop ko ay 6:45. Ito na nga, lumabas na ang aming visa. Validity lang ng aking visit visa ay 2 months. Pero no worries, kahit 2 months lang yan, ay nakahanap naman tayo ng work bago na-expire ang ating visa. Para yung hotel na pinag-stayan namin at eto ako at nag-aantay na nga sa bus. Share ko lang din na na-hire ako 1 week before ma-expire ang aking grace period from my residence visa. Kaya naman, kinailangan ko mag-exit para mabisahan ako ng another working visa sa company na papasukan ko dun sa Abu Dhabi. At naiwan na nga yung kabayan na kasama ko dun sa isang hotel room. Dahil bukas pa ang kanyang flight, hindi ka naman pwedeng pumunta ng airport kung bukas pa naman ang iyong flight. At ayun nga ang aking mga kasabayan dito as usual dahil dalawa lang naman kaming kabayan dun. Puro mga Indiano na nga ang kasabay ko dito sa shuttle bus. Pagdating nga ng International Airport ng Oman, Muscat, kanya-kanya na nga kami papunta sa mga boarding gates ng airport. Share ko lang din guys, hindi lang po bachelors ang mga nag-extend ng visa dito. May mga kasama rin kami mga seniors at mga baby. Siyempre, para makapag-stay sila ng mas matagal sa UAE, kailangan nilang extend ang kanilang visa kapag may expire na. Ito nga pala ang Oman International Airport ng Muscat. I-rate ko nga lahat na napag-exitan ko from B2B from A to A. Hindi nakakomportableng napag-exitan ko dahil hindi nga ako masyadong na-stress. Yun lamang po. Bye!